Yes, Lord. Patuloy kami namamangha sa iyong mga ginawa sa aming buhay. Maraming salamat sa oras na ito as we come to you in our 40 days challenge, O God, na uh, you will continue on to manifest and uh, patuloy kaming matuto, O Lord, sa on our part, ano ang dapat na naming gawin and as your as ambassadors, O Lord, of your kingdom na patuloy maghahayo, O Lord, may we encounter you first in our lives and through sa patuloy na pagsisik sa iyo, Panginoon, that we will see uh, through the guidance of your word, paano namin uh, maisaayos ang lahat. Thank you for this moment. Manifest, O Holy Spirit, as we come to you. In Jesus' name we pray. Amen. So, good morning, everyone. Ang Good morning po. topic po natin ngayon is the privilege of being called. Privilege, title pa lang, lahat tayo ngayon ay we have to thank God. Sa title pa lang, privilege na tayo. Privilege. Tinawag tayo. We are here because we are being called. Sa Genesis 12, 1-3. Genesis 12. Sabi dito, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sayo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sayo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. So yun yung doon tayo kukuha. So ang calling na ito, na minsan tinitake for granted lang natin na narito tayo or nandyan tayo sa church or we are being leaders na natitake for granted lang natin ang calling na ito, ang gift na ito na ibinigay sa atin sa bawat isa. Hindi natin hinanap na, for me, kahit kami ng kuya ninyo, hindi namin hinanap, hindi namin dinesire na maging pastor at pastora, hindi namin dinesire na mag-lead ng OHCC cooperative. Wala po yun sa desire natin. O bawat isa, walang desire. Kasi kung tayo ang magdi-desire noon to be great, ang ano doon is being great. Kung may hawakan kang tao, you have to be the servant of all. Diba? So, kung tayo yung magdi-desire noon na maging servant of all, aatras tayo kaagad, di ba? Kasi ang hirap namang maging katulong, ang hirap ng maraming responsibilidad. Kasi pag sinabi dito, I will make you into a great nation. See, it's not just na
immediate diyan kaagad, ginawa ka na kaagad, great ka na kaagad. You'll go to a process and, sa proseso na 'yan, para maging kaaya-aya ka talagang tignan, maging influential ka, you have to go through many things, many difficulties, many struggles in our lives. Kaya kung tayo ang papipiliin, personally, uh, we would not volunteer ourselves. Pero ang Panginoon ang pumili. This ito ang dapat nating, ah, maintindihan sa atin. Ang Panginoon ang pumili sa atin. Ah, ang Panginoon mismo ang nagpakilala sa atin, kung sino siya, ano ang dapat nating gawin, ano ang pagkatawag niya sa atin. Siya mismo. So nasa sa atin din if we would, continue on with this calling na maging ano tayo, kasi if we would continue on with this calling, sabi nga dito, "I will make your name great, and you will be a blessing." Kung magka-continue tayo ng ang being great is evident in our lives. Hindi lang po na hindi lang po na, you are a believer in a name na, um, siguro ito yung ano sa just ano, I remind myself na ito yung sa mindset ko as a believer in the Lord Jesus Christ. I don't believe in yung yung poverty. Kasi nabasa ko sa Bible that in the Lord is abundance. Siya ang nagbibigay, siya ang nagpo-provide. Kaya, nung bata pa akong Kristiyano ay kumbaga nadidismaya ako. Nadidismaya ako sa yung ang tagal-tagal mo ng believer in the Lord, but then, hindi makita yung pagbabago sa'yo, yung blessing na nararapat sa'yo. Kasi if we are being called, mayroong ka-ano, mayroong katapat, sabay yan, sabay yan na dadaloy sa'yo ang pagkatawag at ang blessing. Kasi sabi nga, I will, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. So ibig sabihin, merong ipakikita sa'yo. I remember the time na, when I was seeking the Lord, yung patuloy akong nagkakaroon ng intimate na relasyon sa Panginoon. I have seen na yung malaking, hindi ko siya hindi ko siya ma-explain. Basta ang nakikita ko lang malaki sa harapan ko. And slowly as I walk in the Lord, as I obey, yung kagaya ng pag-obey ni Abraham, as he continue on to obey sa pagpunta niya sa land, slowly, 'di ba, nag-manifest yung blessing na para sa kanya. Nag-manifest, and itong blessing na yung blessing sa kabuuan in your sa spiritual, sa physical, sa emotional, lahat po 'yun ang ibinigay sa atin, ah, kasabayan sa pagkatawag sa atin as we obey. Sabi nga, kung mayroon tayong immediate obedience sa pagkatawag sa atin sa pagsala. Halimbawa nung tawagin ako ng Panginoon na pumunta dito sa Taiwan. Matagal na akong believer, mag-asawa na kami ng kuya niyo, but I was in the Philippines. Pero nung italaganan niya na papuntahin ako dito sa Taiwan, I really prayed hard because ang ganda-ganda ng buhay sa Pilipinas, 'di ba, mga katulong, everything.
I could do what I want, walang pipigil. But then, ito yung pagkatawag sa'kin, so I have to come. So yun, bawat isa ay merong ibibigay yan na pumunta ka dito, ito yung dapat mong gawin. So, ang blessing would depend upon our immediate response, immediate obedience. So pag hindi mo yan, hindi ka nag-obey doon sa calling sa'yo, sa pagkatawag, saan ka man ilalagay ng Panginoon, ano ang dapat mong gawin. Kasi if you have an intimate relationship, day by day, you will be guided by His word. Kaya alam mo kung ano yung gagawin mo. So, hindi ko mawari yung mga confused na believer na, "Ay, hindi ko alam ang gagawin ko, hindi ko alam yung calling ko." So, as of now, kung hindi pa natin alam ang calling mo, really come before the Lord. Lord, ano yung pinapagawa mo sa akin? Ayun yung calling mo. Kasi paano ka, how would you walk with your life? How would you be blessed kung wala kang i-obey? So yun po. At saka yun yung total talaga na obedience na hindi lang po in some aspect tayo nag-o-obey. Halimbawa, aayusin lang natin yung sa pag-asawa natin, kumbaga as a woman, ako na babae, I have to serve full my husband, yung pamilya ko lang, hanggang doon lang ako. Malawak, sabi nga, malawak. Ang ano is, tinawag ka to be a blessing, not only in your family, kundi ang ginagawa lang natin, most of the OFWs, ang ginagawa lang natin is dito lang sa pamilya mo bless. Wala na sa iba. You are blessed to be a blessing. Para yung kumbaga, yung pagkatawag sa'yo, you are blessed na magkaroon ng fruition sa iba rin. Yung love na binibigay sa'yo ng Panginoon, yung blessing na binibigay sa'yo ng Panginoon, it will go forward, forward, forward. Hindi po inwards, inwards, inwards. Forward, forward, forward. So yun po, yun yung total obedience ni Abraham, that even to the extent na hiniling ng Panginoon yung pag-offer kay Isaac, ginawa niya kaagad without delay, without any hesitation. So, hindi po ako, hindi po kami exempted sa bawat isa sa atin na andun yung pag-aalanganin. Kagaya kay Moses, 'di ba, na nag-alanganin, paano hindi ako marunong magsalita? Always it's there. Papaano, now sa ating lahat 'pag tinawag tayo, meron tayong kaagad na kumbaga ni-reason out natin. Lord, hindi ako marunong. Lord, hindi ako pala kaibigan. How would I ask? Hindi ako marunong. Sa amin ng kuya ninyo, hindi kami Bible graduate, kung hindi kami theologian, kaya how would we become pastors? So yun yung parang wala yata maging honest kayo sa bawat isa. Pag tinawag kayo, kaagad ba? Or do we have total obedience na walang reklamo? So yun po, kaya nadidelay minsan yung blessing natin because of those reasoning. So yun po ang and Abraham have that genuine faith that yung pure talaga, kasi kung hindi pure at genuine yung faith niya, I believe magrereklamo talaga siya nung hinihiling na ang pag-offer sa kanyang anak. And that yung perseverance niya na yung, 'di ba, yung perseverance niya to believe on the promises of the Lord, na
He will make him a great nation. Ang tagal, 'di ba? Ang tagal ng mag mangyari na bigyan siya ng anak. Kumbaga andun na yung, papaano wala akong anak, minsan inano na niya, ito na lang yung katiwala na lang niya ang gagawin sana niyang, magiging, ah, ha heir niya. Pero hindi po yun yung plano ng Panginoon. So sa ating lahat, there will be a time of bago mangyari ang blessing na ibibigay sa atin, maybe there is a time of perseverance na hihingin sa atin. So at this time, may we be found faithful in everything that we do, that in the waiting time, we will continue on to serve Him faithfully. So ang itong, kasi perseverance, it pleases God. It pleases God. And it fulfills the purpose sa ating mga buhay. So yun po ang lesson natin ngayon. I hope we have to resolve ourselves na we are called to be a blessing. We are blessed to be a blessing. We are called, we are blessed to be a blessing. And if kung faithful tayo sa maliit, 'di ba? So ngayon bless tayo ng ganitong, kung ano ang meron sa atin. Naalala ko lang noon yung mga anak ko, ano ang meron kami, pagkain para sa amin mga 7, 8 kami sa bahay. But then, 'pag Sunday, buong, worship team, young pro nasa bahay. Kaya it would be divided, to, kung pang-20 na yung pang-8 tao na pagkain. So from those small things na pwede kang maka-bless nitong maliit na meron tayo, then surely the Lord will acknowledge it. So as I pray, thank you, Father, for yung pagkatawag mo sa amin. It's so great. It's so, kumbaga, hindi pa man namin gaanong, na nakikita na ang blessing. Kumbaga, as of this point, kailangan pa naming, magtanim ng magtanim na kaya, minsan I know at this point of our lives, mapapagod kami, and there will be times na we would give up because, sa aming sarili hindi namin kaya ang pagkatawag mo sa amin, because it's so great. Malaki po yun, malawak ang yung pagkatawag sa amin, because we are called to be a blessing unto others, and it requires really hard work and faith and perseverance in you, and yung immediate obedience na we not look back and to what is behind of us, even will not look back unto our children, unto kung ano ang kapamilya namin, will not look back. We will look only unto you. And sometimes it would be hard for us, but I pray right now, oh God, for each one of us that is here today, that you will bless us with a humble heart that would obey you immediately. Just like Samuel, when he was called, bata pa siya, but he was called, tinawag mo siya, immediately he would stand up and look for you kahit hindi ka pa niya kilala. May be ganun sa amin, hindi pa namin alam ano ang gusto mong ipagawa, but we would take heed to your call immediately, oh God, and continue to seek you up to the time na maging klaro sa amin.
Ilang beses mong tinawag si Samuel na hindi kaagad niya naklaro yung pagkatawag ang pagkatawag mo sa kanya because bata pa siya, first time niyang narinig. And if sa bawat isa sa amin, maybe first time, maybe mahirap unawain ang pagkatawag mo sa amin. But Lord, may it be that we will continually, with perseverance, seek you, O God. And may your Holy Spirit continue on to reveal unto us, O God, yung pagkatawag mo, because at this time of our lives sa Pilipinas, sa bawat lugar where we are in, Panginoon, kailangan ka doon, and it needs someone who believes in you, that is being called of you, that is being blessed of you, O Lord, that the nation of the Philippines will be blessed. Kaya, Father, I pray that you will lay hands upon each one of them, us, with your anointing, O Lord, that comes from you, O Lord, that we will be worthy of the calling, just like Abraham, that he has that immediate obedience, O God, unto the call, and he had pumunta siya kaagad dun sa lugar wherein tinawag mo, andun yung inheritance, O God, wherein you will bless Abraham, O Lord. Yes, and hindi po ni Abraham nakikita ang lugar, kaya wala po siyang alanganin. Kami po, hindi namin nakikita ang lugar, kaya andun, there are times that we nag-aalanganin, kaya kami, Panginoon, sa immediate na pag-obey. Kaya forgive us, forgive each one of us, O God, sa hindi kaagad pag-obey sa calling na sa pagkatawag mo sa bawat isa, kaya nahihinder ang blessings na dapat mag-overflow na ito kaagad, nahihinder po, Panginoon. Kaya forgive us, and may it be at this time, oh God, that you will open our spiritual eyes, ears, and understanding, that we will hear your voice, oh God, specifically, oh Lord, na yung word by word, guided by your word, ano ang step, ano ang ihakbang namin, Panginoon. Thank you sa patuloy na come and take your place, O Lord, that we'll have that genuine faith in you, O God. It's only you who could implant this genuine faith in each one of us, O God. That in sa kahirapan, Panginoon, hindi kami bibitaw dahil andun yung pananampalataya namin sa iyo. I know let there be courage in each one of us, oh God, to continue on forward, even if the things will go harsh, oh God, just like the disciples, oh God, were in. Andun yung storm, oh Lord, nahirapan sila, Panginoon, to continue on with their journey sa dagat. It will come unto each one of us, oh God, so that we will experience you, how great you are, how awesome you are. Yes, these difficulties, may we understand it, oh Lord, na ito po ay inaalaw mo so that we would experience your greatness, your faithfulness. We would experience your blessings, oh God, so that we could witness unto those people, oh Lord, to the nations that you have prepared for us to bless, na may maka-witness kami, makapagsabi kami how great you are and how blessed we would be able to bless them also, because you have blessed us at those point of our lives, at those low points of our lives. Thank you for the perseverance na ibibigay mo sa amin, na kahit anong pagod, anong hirap, O Lord, because of you, O God, because of your love unto us, may we experience you, O Lord, na mai-instill sa amin yung pag-ibig mo. May the revelation of the cross, O God, be upon each one of us, O Lord, that at those hard times, we will persevere, O Lord, just like Jesus Christ himself had persevered, O Lord, in yung journey niya papuntang cross, O Lord. Kaya thank you for this day. In Jesus' name I pray.
Amen. Yung prayers, yung prayers na inano mo, Jericho, ipag-pray ba yun? Almost for ano po yung day 1 natin is sa government po yung government Kaya siya nga, naka nag-assign ka ng prayer, dapat i-assign mo yun. sige po. Kasi this is parang training na siya kaagad, and kaya inano ko yung mga prayers hindi lang para pang sarili pero pang sa Pilipinas kasi so that we would learn how to love yung Pilipinas, and that we could be used as a blessing to the Philippines. I-assign mo siguro, just say it in a word, sabihin mo na lang. Sinong i-assign? So ayan, assign natin yung ating prayer points. So yung ating prayer points is yung una na pray na ni Ate about sa word. And yung pangalawa naman is pray that our elected and appointed government leaders and official will have fear of God. Lalo na ngayon, di ba, malapit na po yung election natin. So, nandito naman, meron dito sa yung nandito na lang po no. So si Kuya Timots, okay lang ba ikaw mag-pray nung pangalawa? And then yung pangatlo is pray that our national and local leaders will have continued hearts leading the nation to confession and repentance. Yan. So ako na lang to. And yung pang-apat is pray that the wicked and corrupt deeds in the government will be exposed, and that truth and justice will prevail. May those involved in corruption practices be held accountable for their action. So, Kuya Arnold, pwede ba ikaw mag-pray nito, Kuya Arnold? Kaso pinakang huli naman, pray for Christian in government to serve as salt and light in their place of work, to have boldness and courage to uphold what is right and true. Maybe they be like Daniel and Joseph to the leaders they work with and serve. So, dito muna tayo sa atin, tapos sa yung iba sa next day na lang. Si Kuya Arvin. Kuya Arvin, ikaw bang okay lang mag-pray nung pinakang huli? Yan. So, sige, let's start prayer. At involve natin yung bansa natin, yung government. Okay, sige Kuya Arvin. So, yan na lang yung pinakahuli. So, kuha tayo dito kay yan, si na lang, Jonathan. Jonathan, ikaw na yung huli. Tapos yung iba po sa ibang days na. Si Kuya Arnold, natin po ko sa translation. Okay, sige. O, sige. Let's start praying. Kuya Timots, ikaw una. Doon sa pangalawang points. Pangalawa na pala. Na-pray na natin yung una, yung about sa word. Sige, yes Lord, salamat po Lord sa umagang ito Lord God. Salamat Lord sa panibagong araw na bigay mo sa bawat isa. Salamat Lord sa pribilehiyo Lord God na binigay mo sa amin. Lord, nakikita namin na medyo kung sa amin lang is mahirap, but Lord, we believe Lord God na andyan ka naming tabi Lord God sa amin. Every step Lord namin gagawin Lord. This morning Lord, I pray Lord about sa Philippines Lord God, this coming election Lord God. Lord, alam mo ang kalagayan ng aming bansa Lord God. Yes. Lord, malapit kami sa iyo Lord God upang ikaw Lord ang mag-guide Lord, at ikaw ang humipo sa mga tao sa buong Pilipinas Lord God upang pumili Lord God na officials Lord God na naaayon Lord sa mga pwestong
gagampanan nila, Lord God. I pray, Lord, Yes, Lord. Yes, kung Lord. bawat isa, Lord God, Sa- na mapipili, Lord God, ay meron pong takot sa iyo, Lord God, at Yes. alam, Lord, kung sino ka at ano ka, Lord, sa mga buhay nila, Yes, Lord. Lord. Pray, Lord, Yes. magkaroon kami ng bansa na may leader na marunong gampanan ang kanyang katungkulan, Lord God, Yes, upang Lord. aming bansa ay hindi na, Lord, mabibilang, Lord, sa bansa na naghihirap, Lord God. Because, Lord, ito ay mabibilang na, Lord, sa bansa na may progreso, Lord God, na bansa na may takot sa iyo, Lord God. I pray, Yes, Lord, nawa maging starting sa presidente hanggang sa pinakamababang official, Lord God, sa barangays, Lord God, is magkaroon, Lord God, ng yung tao na malalagay dun, Lord, sa pwesto na yun is alam na alam kung anong gagawin, Lord God, at may Yes. Diyos sa kaniyang buhay upang, Lord, ay maiwasan ng mga gawain hindi karapat-dapat, Lord God, upang sa bawat barangay din, Lord God, ay magkaroon ng mga magandang programa upang para sa mga tao, Lord God, na ang budget, Lord God, ng Pilipinas ay magawa ay magamit, Lord, ayon, Lord, sa yung purpose, Lord God, sa aming mga lugar, Lord God. I pray, Lord God, na this coming election, Lord God, ikaw, Lord, ang mag-control, ikaw, Lord God, ang gumit na, Lord, sa bawat puso at isipan ng bawat isa sa mga boboto, Lord God, na Yes. piliin, Lord God, Lord God, yung nararapat, Lord God, at yung totoong naglilingkod sa bayan at yung mga taong may takot sa iyo, Lord God, na sila, Lord God, ang malagay, Lord God, nawa, Lord God, na ikaw, Lord, ang kumilos, Lord God, sa darating na election, Lord God. Lord, wala kaming magagawa, Lord God, sa aming mga buhay kung wala ka, Lord God, maging sa aming bansang Pilipinas, Lord God. We need also, Lord God, we need you, Lord God, na ikaw, Lord, ang gumit na mag-arrange ng Lord God, upang aming bansa ay magkaroon ng kaunlaran, Lord God, upang sa darating na araw sa aming pag-uwi, Lord God, ay maayos na ang bansang Pilipinas, Lord God. Lord, hindi po namin kaya kung wala ka, Lord God, sa aming buhay. Kaya, Lord, continue kami, Lord, na lumalapit sa iyo, Lord God. Sa iyo ko lang po pinagkatiwala ang lahat. In Jesus' name I pray. Amen. Yes, Lord, we continue to worship you and come to you, Father God. Maraming salamat po sa umaga na to na ibigay po sa aming Panginoon. And una-una po, Panginoon, maraming salamat sa word niyo po ngayon, Panginoon, sa araw na to na Lord, kami po inyong tinawag, Panginoon, para maglingkod sa inyo, Panginoon, para magsilbi sa inyo, Panginoon, to serve you, Father God. And kami po yung nagpapakumbaba, Panginoon, sa oras po na to, Panginoon, na mga puso po namin, Panginoon, na inyong binabago ang buhay po namin ay binabago ninyo. Yung way po ng paglilingkod namin ay itinatama niyo po, Panginoon. And Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Dahil Lord, in repentance, Lord, doon po kami nababago, doon po kami inilalapit, Panginoon, para mas lalo po naming magampanan genuinely, Panginoon, yung aming paglilingkod po sa inyo. Sa oras po na to, Panginoon, nilalapit po namin sa inyo, Panginoon, yung national and local leaders. Siyempre po, Panginoon, it involves, Panginoon, yung aming bansa, Panginoon, dahil, Panginoon, malaki po ang impact po nito, Panginoon, sa pag-serve po namin sapagkat doon po kami ninirahan sa bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, we pray for the local leaders will have contrite heart, Panginoon, at gumamit po kayo, Panginoon, ng sitwasyon, mga tao, Panginoon, sa government, at hindi lang sa government, kundi, Panginoon, yung mga churches po, Panginoon, na gumilos, Panginoon, tanggalin niyo po sa isip nila, Panginoon, na ihiwalay yung Panginoon sa government, Panginoon, dahil, Panginoon, Lord, magkakasira-sira po, Lord, kung hindi po kayo kasama, Panginoon. Kaya sa oras po na to, Panginoon, Lord, gumamit kayo ng sitwasyon, gumamit kayo ng mga tao, Panginoon, para mailapit po namin sila sa inyo, Panginoon. And mag-lead po ito, Panginoon, sa into yung malakihan at maramihang confession ng mga kaluluwa
mga repentance, Panginoon, ng mga tayo, Panginoon, ng mga tumatakbo po, Panginoon. Yes, Lord, yes, huwag niyo pong hayain, Panginoon, na manalo or umapaw, Panginoon, yung mga tao po, Panginoon, na makasarili po, Panginoon. Lord, ilagay niyo po yung mga tao po, Panginoon, na handa maglingkod sa iyo, nakakakilala sa inyo, Panginoon. At kung hindi man po, Panginoon, mabago po yung mind settings po nila, Panginoon. Na Lord, ikaw po dapat yung paglilingkuran po nila. Ikaw po dapat yung pasasalamatan nila, Panginoon, sapagkat, Lord, ito po yung plano niyo po, Panginoon, Lord, na mabago po, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, hindi pa po huli ang lahat, Panginoon, na kahit pa po, Panginoon, marami po kami nakikinig ng mga news, Panginoon, na hindi maganda. Pero Lord, alam ko po, Panginoon, hindi pa po kayo tapos sa bansang Pilipinas, Panginoon, sa mga tao po na mga nanunungkulan, Panginoon. I pray for them mula sa presidente hanggang sa pinakamababa po, Panginoon. And even, Panginoon, yung mga hindi na po nakaupo, Panginoon. And of course, lalo-lalo na po, Panginoon, yung mga taong mga nakakakilala na po sa inyo, Panginoon, sa government. Mag-stand po sila, Panginoon, sa inyo at ipaglaban pa po, Panginoon, yung katotohanan at ayon po sa inyong word, Panginoon. Kaya, Panginoon, panghawakan po namin ito, Panginoon, at dinideklara po namin ang victory sa aming government sa bansang Pilipinas po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po aming samot na langin. In Jesus' name we pray. Amen. Yung Kuya Arnold, hindi ka ba dito sa Nagmumutol na. pray that wicked and corrupt deeds in the government will be Nagmumutol na si Arnold. exposed? Ay, oo nga pala. Luluto nga pala. Sige, we'll pray. Father in Sige, heaven, thank you. Thank you for your faithfulness, O Lord, sa amin. Thank you that we're here, O Lord, being called this is a privilege, O Lord, that we could lift up to you yung bayan namin, Panginoon, bayan ng Pilipinas na minamahal namin, Panginoon. Thank you that we continue on to pray, O Lord, that all the wicked and corrupt deeds in the government, O Lord, will be exposed. It is you, ikaw lang po ang nakakaalam ng bawat puso ng bawat isa, and you don't, kung hindi po ito ma-expose ay magpapatuloy lang ito. And Lord, alam kong mahal na mahal mo ang Pilipinas, mahal mo ang mga Pilipino, and you have a calling for the Filipinos, O Lord, to be missionaries in different sanlibutan. Kaya mangyayari po ito kung andun yung kaayusan din ng bansang Pilipinas, na makikita, Panginoon, na maayos ang bansang Pilipinas. Kaya let truth and justice, O Lord, prevail, O Lord. Kaya thank you that your blood, Lord Jesus, as we apply it right now, O Lord, to the government officials, from the president down to the pinakamababa na opisyal sa government, O Lord, na it will ma-expose ito, and then yung nag-involve po nito, Panginoon, ay will be held accountable sa actions nila, and that they will acknowledge, O Lord, may kita nito ito, and Lord, kung na magkaroon talaga ng yes, from repentance to acknowledging, and then kaayusan ng lahat ng ito, and that you'll just be since you are the judge, O Lord, you are a just judge. Therefore, we lay it down before you. Judge upon your people, O God, with mercy and grace, O Lord, na ibababa mo, allowing your blood, Lord Jesus, to dumaloy ito, Panginoon, as the officials, O Lord, na number 5. Yes, Lord, as we continue po, Panginoon, ang aming panalangin for the government to serve as salt and their light and their place on work. Yes.
Heavenly Yes. Father, patuloy po namin tinataas ang Christian leaders in government, Yes, Lord. Panginoon, Yes. asking they be guided by your wisdom and Yes, O empowered Father. by your Yes, O Holy Lord. Spirit, Panginoon, Yes, O Lord. By to your serve God, Lord. the integrity and compassion, Yes. Panginoon. Yes, Naniniwala O po kami, Lord. Panginoon, na kayo po yung nagplano, kayo po yung nakakaalam ng lahat, Panginoon. You are Yes, the God Father. of Yes, controlling, Lord. Panginoon. Pakita niyo po sa kanila kung papaano po, Panginoon, ay magbigay ng totoong path, Panginoon, sa mga taong makakakinig sa kanila, Panginoon. And we pray, Panginoon, that they will be a positive influence, inspiring Yes. others to follow Yes, your path, Father. Yes, O Lord. Panginoon, to live and lives and purposes, Panginoon, and service. We ask for your blessings upon them, Panginoon, and their Yes, families, Father. Panginoon. Yes, Lord. Naniniwala po kami, Your Panginoon, na anointing, katulad Lord, po upon them. ni Your Daniel blood, at Joseph, Lord. Panginoon, the Yes. leaders they work with and serve, Panginoon, ay nagsiserve po sila, Panginoon, na mayroong kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po, Lord God, tinataas ka namin, tinatakila. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. 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 Yes. Training ito sa pag-pray sa ating lahat. So that, kaya, Sa iba, next, next ginagawa day. natin ito. Sige, see you Ano tomorrow. ate, announcement. Ate, okay lang ba? Pahingi ako picture na lang nung nasa inyo po yung P3 na na booklet. Opo. So, ngayong week na to is naka-focus tayo dun sa ating, of course, yung spiritual life natin and dun sa ating mga P3s. So, may proper way na pag-pray dun sa mga kaluluwa na mga disciples natin. Isesend na lang namin sa group chat. So, yun po. Kahit sa yung picture na lang po, ate. Okay. Okay. So, Good morning. Good morning. Lahat See you tayo, tomorrow. mga nanay, busy na kagad sa pagluto. Nagising ako ng 3:00, nagluto na ako, kaya ready na po ang hapagkainan. Good morning. Bye-bye. See you tomorrow.